nga mga bossing, no? Tingnan nyo naman po, Sara Duterte, Marcos should be held liable, jailed, over flood control, mess. Tanungin natin ng Vice Presidente natin, no? Ma'am, paano naman natin ikukulong ang presidente? Sige nga po, ano naman po ang magiging basehan at ano naman po ang magiging ebidensya natin para ikulong ang presidente at sasabihin na siya ang may pakana o siya ang mastermind niya ang flood control na yan? Di po ba? Eh kung wala tayong pag-uusapan, madam, ang kapal naman ang kapal naman ng mukha ng Vice Presidente. Eh siya itong halos patong-patong ho ang ebidensya sa kanya. Meron pang mga nagsasabi na mga tao na may bribery pa siyang ginawa. Yung 25 hanggang 50 mil na nakalagay po sa sobre. Tapos ngayon, eto, presidente ang pagbibintangan. Oh, presidente ang sasabihin na liable doon sa mga flood control at dapat daw po ang ikulong o ang i-jail si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ba yun? Ma'am, saan niyo po ba nakuha yan? Di ba? Nakita niyo naman ho. Ang pinapatay na issue ho, ang pinapatay na nung mga DDS ngayon kahit daw po si Pangulong Bongbong Marcos ang naglabas, no? Yun daw po kasi yung lagi nating sinasabi. Sinasabi ng mga vlogger na sumusuporta kay Bongbong Marcos, siya nga yung naglabas, Ngayon, hindi naman po nila maipaliwanag kung paano nila i-connect kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga ghost project at mga flood control issue na yan. Diba? Sabi ni Janelle Vanderhurst, tatay mo nga naunang nakulong sumunod ka na, Sara. Paulit-ulit lang po silang ganyan, no? Yung may kakapalan na po ng pagmumuka. Kasi nga po, may mga DDS na kahit sabihin mo at wala kang ebidensya, paniniwalaan agad nila. Kaya po sa kanila, okay lang po na magsalita ng ganyan. Kasi merong mga uto-uto na madaling maniwala sa kanila. Tayo ho, hindi Hindi ho tayo kayang utuin nitong mga ito, mga bossing. Pag meron silang sinabi, si Bongbong Marcos ang tunay na may sala at tunay na mastermind dyan, ang sasabihin natin agad sa kanila, ebidensya. Pakilabas ng ebidensya ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Parehas na din po doon sa pinsan. Di ba? Parehas na din po kay Martin Romualdez, mga kababayan. Iginigiit nila paulit-ulit, mga boss chief amo sir, na yung dalawa magpinsan ang sangkot dito sa flood control. Pero hanggang ngayon po walang maipakitang mga ebidensya. 2025 na po ngayon. Kahit saan pong platform makakapanood na po ng ng balita. No? Hindi yung tipo bang 1980s? 1980s kapag ka sinabi ng isang politiko dito sa isang programa na ito, yun na ang paniniwalaan agad-agad. Kasi wala nang ibang source ng nagbabalita, kakaunti lang po. Hindi na ganun ngayon. Ang dami na. At ang dami na din pong mga nagre-research sa mga bagay-bagay ngayon. Sabi ni Shelby, lunatic, yang si Sara. Lol daw. Di po ba? Nasaan na ba yun? Tagal na. Wala pa. Di po ba mga kababayan? Ngayon, anyway, since saglit lang naman tayo dito sa Birahan PH, isama na natin si Bato de la Rosa, mga bossing. Kung naalala nyo ho, si Tobats, mga kababayan, lagi sinasabi niyan, matapang siya ready na daw po siya, mga bossing chief amo sir. Ready ako doon sa pa-aresto ng ng ICC. Yan, nire-resba ka na siya ngayon ni De Lima. Sabi ni De Lima, akala ko ba matapang siya? No? Sabi ni De Lima. Kasi lagi yun yung sinasabi niya, nagwawala pa nga ho ito sa podium niya no? Come on, Mr. Trillanes, make madi! Akala ko ba matapang siya? Pero bakit ngayon, dalawa o magtatatlong araw o 3 araw na yata na hindi pumapasok sa Senado si Bato de la Rosa at yung misis nagmamakaawa na, sana po bigyan nyo ng due process ang asawa ko. Well, kayo ba nagbigay ng due process nung panahon ng nasa poder, nasa posisyon si dating Pangulong Duterte? Di ba wala? Pagyayabang pa nga at pagmamalaki ninyo o ng dating Pangulo na binubuyo niya
o binubuyo nila yung mga suspect pa lang para manlaban, para patay agad? Hmm, pero due process ang hinihingi nyo, meron. Doon sa ICC, kasi doon lilitisin yan. Di po ba? Sa ICC, lilitisin yan mga boss chief amo sir. Bakit? Eh doon sinampa yung kaso eh. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam na walang kapupuntahan yung kaso eh. Di po ba? Kaya ngayon, mga kababayan, ang tingin ko dito ang tingin ko, malamang sa alamang po, mga bossing na Bato de la Rosa, Kiko Barsaga, at yung iba pang mga politiko na korap at magnanakaw sa kaban ng bayan, ang tingin ko ho, mga bossing, chief amo sir, dyan, mga magpapasko po sa kulungan, mga magpapasko po sa loob ng oblo. Lalo na may bagong patayo ang gobyerno ng Pilipinas na kulungan ho, mga bossing. Di ba? Oh, lalo na yun. Sino? Baka si Chavit Singson, baka si Bongo. Si Bongo hindi pa alam kung saan mapupunta. Kung sa Pilipinas ba or sa Kung sa Pilipinas ba or sa The Hague, no? Pero ito si Bato, malamang sa alamang Hague ang kapupuntahan. Sa Hague ang pupuntahan nito, no? Kasi yung style ho, mga kababayan, nung lawyer ni Bato de la Rosa na wala pong iba kung hindi si Torion, Israelito Torion. Same na same lang ho ang ginagawang taktika kay Bato at saka kay at saka po kay Kibuloy eh. Hindi daw po nagtatago si Bato de la Rosa. Ginagawa lang daw niya yung sarili niya na hindi available. Oh, yun daw ho, mga kababayan. Ito, dina-download ko na nga eh. Ganon. So malamang sa alamang, ang kabagsakan din ito, oblo. Tsaka isang beses na din ho nating nakita si Bato de la Rosa na hindi naman siya yung inaaresto o hindi naman siya yung seserba ng warrant of arrest, nagtago na agad. Biruin mo yon, hindi pa siya yung tinutukoy pero nagtago na, pumunta na, namundok na. Nag-ano na agad, nagpatay na agad ng cellphone. Minsan naiisip ko, baka si Bato de la Rosa pa nga ang nag-betray dito kay dating Pangulong Duterte. Na alam niya na may warrant of arrest, kaya ang ginawa niya, ang sarili niya, ayun, dinala na agad doon sa bundok. Tapos pinatayan ng cellphone yung kampo ni dating Pangulong Duterte. Para hindi na siya kulitin o para hindi na siya tawagan. Di po ba mga kababayan? Oh, mapapaisip ka tingin ko pinagkanulo ni Bato de la Rosa ang dating Pangulo. Biruin mo, lahat po nandoon sa hindi ko alam kung anong kampo yun, nakalimutan ko.